sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Noong taksibol ngang 1991, isang mag-asawang nasa edad 30 ang lumipat sa isang lumang apartment sa Marilao, Bulacan. Ang asawang lalaki, si Jose de la Cruz, ay nagtatrabaho bilang isang construction worker upang suportahan ang kanilang pamilya. Ang kanyang asawa, si Elena Reyes, ay nagpapatakbo ngang isang maliit na karinderya sa kalapit na pamilihan. Naalala ng makapitbahay ang mag-asawa bilang isang ordinaryong pamilya. Sila ay masisipag, tahimik at hindi palaging napapansin. Ngunit noong taglagas ng taong iyon, biglang pumanaw si Jose sa isang aksidente sa sasakyan pauwi mula sa trabaho. Sa panahong iyon, maraming kalsada sa paligid ng Marilao ang walang maayos na mga ilaw trapiko, kaya't hindi nakatakataka ang nga aksidente sa gabi. Itinuring ng pulisya ang insidente bilang isang simpleng aksidente at ang biyudang si Elena ay nakatanggap ng pera mula sa life insurance ng kanyang asawa. Naawa ang mga kapitbahay sa kanya dahil sa kanyang pag-isa sa murang edad. Pagkalipas ng 2 taon, noong 1993, muling nag-asawa si Elena. Ang kanyang bagong asawa, si Roberto Garcia, ay isang lalaking nasa edad 40 mula sa Pampanga at nagmamay-ari ng isang maliit na hardware store. Dinaktagal matapos silang ikasal, lumipat sila sa isang mas maluwak na condominium sa Quezon City. At noong tag-araw ng 1994, nalunod si Roberto habang nagbabakasyon sa Wawa Dam sa Rodriguez, Rizal. Kahit na siya ay isang mahusay na manlalangoy, ang opisyal na sanhingam pagkamatay ay biglang pamumulikat ng kanyang binti. Muli, nakatanggap si Elena ng pera mula sa insurance. Nagsimulang makbulong-bulungan ang matao na siya ay isang babaeng may masamang kapalaran. Lumipas ang 2 taon, ngunit walang sinuman ang opisyal na nagtanong. At sa simulan ng 1997, pinakasalan ni Elena ang kanyang ikatlong asawa, si Manuel Gonzales. Sa pagtatapos ng taong iyon, namatay si Manuel dahil sa atake sa puso habang natutulog. Nang isumita ang ikatlong kahilingan para sa insurance, isang empleyado sa isang kumpanya ng insurance ang tahimik na tumayo matapos tingnan ang madokumento. Parehong benepisyaryo, makaibang kumpanya ng insurance. Ngunit paulit-ulit ang pattern. Dito nagsimula ang mga tanong. Bakit namatay ang 3 asawa sa loob lamang ng 2 taon ng kasal? Bakit walang naginala ng mas maaga gayong makakaiba ang sanhi ng kanilang pagkamatay? Paano nakuha ni Elena ang pera mula sa insurance ng 3 beses sa loob ng maikling panahon? At ano ang katotohanang hinarap ng mga investigador matapos simulan ang pagsisiyasat? Bago tayo magpatuloy sa kwento, mangyaring mag-subscribe at i-like ang channel na ito. Ngayon, balikan natin ang buong pangyayari simula sa Marilao noong 1991. Ito ang silit ng matala ng kaso. Noong Marso 1991, isang truck ng lipat-bahay ang huminto sa harap ng isang 5 palapak na lumang apartment sa Marilao, Bulacan. Bumaba mula sa truck ang isang mag-asawang nasa kanilang unang bahagi ng edad 30. Si Jose, ipinanganak noong 1958, ay 33 taong gulang nun. Si Elena, ipinanganak noong 1960, ay 31. Dati silang nakatira sa Tondo, Maynila, ngunit lumipat sa Bulacan upang makatipid sa upa at deposito. Malit lamang ang kanilang apartment. Sa panahong iyon, ang lugar sa paligid ng Marilao ay mabilis na lumalago dahil sa pagdaksa ng populasyon mula sa Metro Manila. Ang maluma at bagong apartment at condominium ay nagsulputan sa mga eskinita
at hindi nauubos ang pangangailangan para sa mga arawang manggagawa sa construction. Si Jose ay isa sa mga arawang manggagawa na iyon. Wala siyang regular na trabaho o permanenteng lugar na pinagtatrabahuhan, ngunit sa panahong iyon hanggat malakas ang iyong katawan, hindi ka mauubusan ng trabaho. Umaalis siya ng bahay ng alas 6 ng umaga upang pumila para sa trabaho at umuwi na puno ng alikabo sa paglubog ng araw. Ganun ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Wala pang isang buwan matapos lumipat, umupa si Elena ng isang maliit na pwesto para sa isang karinderya sa isang sulok ng kalapit na pamilihan. Bagamat ito ay parang isang stall lamang na may dalawang natitiklop na mesa, naging tanyak ito dahil sa kanyang husay sa pagluluto at unti-unti siyang nakaroon ng mga suki. Adobo, menudo, ginisang gulay. Ang galing ninyong magluto, Mrs. Madalas sabihin ng mga customer. Sa tuwing pinupuri, tahimik lang siyang ngumingiti ayon sa alaala ng may-ari ng katabing tindahan. Wala silang anak. Mahigit 5 taon na silang kasal, ngunit hindi kailanman ikinuvento ni Elena sa iba ang dahilan. Sinabi nga residente ng apartment na hindi nila kailanman narinig na nagawa ng malakas ang mag-asawa, ni hindi rin sila nakakita ng anumang espesyal na paglalambingan. Sila ay isang tahimik at payapang mag-asawa. Gayunpaman, noong Hunyo 1991, magatatlong buwan matapos silang lumipat, may naalala ang isang may bahay sa unang palapag na madalas makawentuhan ni Elena. Isang hapon, nakita niya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasweet na umaakyat sa hagdanan ng apartment. Nang tanungin niya si Elena kung sino iyon, sumagot siya, inaayos ko lang ang papeles para sa insurance. Maikli niyang sagot at nagpatuloy sa paglalakad. Nung panahong iyon, wala siyang nakitang kakaiba sa sinabi nito. Noong 1991, kasagsagan ng pagbebenta ng insurance ng direkta sa mga bahay. Kasabay ng pagunlad ng ekonomiya, naging uso ang pagguha ng life insurance at accident insurance at maraming ahente ang naglalakad sa mga residential area. Karaniwang tanawin ang isang ahente na kinakausap ang isang may bahay sa kanilang kusina na may nakalata ng mga dokumento sa mesa. Hindi katakataka na kumuha ng insurance si Elena. Sa panahong iyon, daan-daang libong bagong kontrata ng insurance ang napirmahan sa Bulacan pa lamang. 2 insurance policy ang kinuha sa pangalan ni Jose. Ang isa ay isang term life insurance mula sa A-Life Insurance na magbabayad ng 2 milyong piso sa pagkamatay. Ang isa pa ay isang accident insurance mula sa B General Insurance na may dagdag na 1 milyong piso kung sakaling may aksidente. Ang kabuwang halaga ay 3 milyong piso. Ang benepisyaryo para sa lahat ng ito ay ang kanyang asawang si Elena Reyes. Noong panahong iyon, sapat na ang ilang 100,000 piso para makakuha ng apartment sa Marilao, kasama na ang ngapaunang bayarin. Ang 3 milyong piso ay hindi maliit na halaga. Ang petsa ng kontrata ay Hulyo 1991 at namatay si Jose sa isang aksidente sa sasakyan noong Oktubre ng taong iyon, 3 buwan lamang matapos kumuha ng insurance. Ang aksidente ay nangyari lampas alas 11 ng gabi sa isang kalsada sa Bulacan. Pauwi na si Jose matapos makipag-inuman ng gin sa kanyang kasamahan ng masagasaan siya ng isang malaking truck habang tumatawid. Agad na tumawag ng pulis ang super ng truck at dinala si Jose sa ospital, ngunit hindi na siya muling nagkamalay. Ang sanhi ng kamatayan ay multiple organ failure due to trauma. Mabilis na natapos ang investigasyon ng pulisya. Malinaw na may kasalanan ang super, ngunit kinilala rin na may kapabayaan ang biktima dahil sa paglalakad sa madilim na kalsada ng lasing. Ang kaso ay itinuring na reckless imprudence resulting in homicide at ang super ay sumailalim sa summary procedure.
Tahimik na idinaos ni Elena ang libing at sinimulan ang proseso ng pag-claim sa insurance. Parehong binayaran ng dalawang kumpanya ng insurance ang kabuuang 3 milyong piso nang walang anumang pagdududa. Matapos ang libing, ipinagpatuloy ni Elena ang kanyang karinderya. Nagbulungan ang mga kapitbahay. Hindi man lang nagpapakitang lungkot ang babaeng iyan, ngunit naunawaan nila na kailangan niyang magpatuloy sa buhay. Ang kanyang pang-araw-araw na gawain ay tila hindi nagbago. Pumupunta siya sa palengke sa umaga, naglulutong pagkain at umuwi sa gabi. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng sinuman sa apartment. Kaagad matapos matanggap ang pera mula sa insurance, nagsimula na siyang maghanap ng bagong bahay. Gusto ko po sanang tumingin ng mas malaking bahay kung maari sa bandang Quezon City, sabi niya sa isang real estate agent. Naalala ng ahente ang pangyayaring ito. Wala pang 2 buwan mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Nung taxable ng 1,993, lumipat si Elena sa isang bagong condominium sa Quezon City. Ito ay isang 3-bedroom unit. Ginamit niya ang prang nakuha sa insurance ng kanyang unang asawa para upahan ang lugar. Sa panahong iyon, kasagsagan ng development boom sa Quezon City at maraming bagong condominium ang tinitirhan ng batang mag-asawa at bagong kasal. Tahimik na nakisalamuha si Elena sa kanila. Mga 3 buwan matapos siyang lumipat, noong Hunyo 1993, isang lalaki ang lumitaw sa buhay ni Elena. Si Roberto Garcia, ipinanganak noong 1950, ay 43 taong gulang nun. Siya ay isang negosyante mula sa Pampanga na nakmamay-ari ng isang hardware store, hiwalay sa asawa at namumuhay mag-isa. Hindi kailanman naging malinaw sa investigasyon kung paano sila nakakilala. Sinabi ni Elena na ipinakilala sila ng isang kaibigan, ngunit ayon sa dating asawa ni Roberto, hindi niya kilala kung sino ang kaibigang iyon. 4 na buwan lamang matapos magkakilala, nagpakasal sila noong Oktubre 1993. Walang kasalang naganap. Nalaman na lang ng nag-iisang anak na babae ni Roberto ang tungkol sa muling pag-aasawa ng kanyang ama matapos may sumite ang marriage certificate. Sa kalaunan, sinabi ngang anak sa mga investigador na hindi niya direktang narinig mula sa kanyang ama na magpapakasal ito. Nalaman lamang niya nang kumuha siyang kopyan kanilang mga dokumento. Pagkatapos ng kasal, isinara ni Roberto ang kanyang hardware store sa Pampanga at lumipad sa Quezon City upang manirahan kasama si Elena sa kondominium. Ang pinagbentahan ng hardware at ang kanyang manaypon ay nagsama kaya't sa panlabas, mukha silang matatag sa buhay. Nag-iwan si Roberto ng impresyon sa mga kapitbahay na siya ay isang tahimik at seryosong tao. Araw-araw siyang naglalakad sa paligid ng condominium at bumabati sa guwardiya. Ngunit hindi pa nagtatagal matapos silang ikasal, muling nakipag-ugnayan si Elena sa isang ahente ng insurance. Sa pagkakataong ito, isang ahente mula sa Sea Life Insurance. Ang kinuha niyang insurance sa pangalan ni Roberto ay isang whole life policy na magbabayad ng 3 milyong piso sa pagkamatay. At si Elena ang benepisyaryo. Sinabi ngang ahente sa mga investigador na si Elena mismo ang tumawag sa kanya upang magtanong tungkol sa produkto. Sabi niya, gusto niyang kumuha para sa kalusugan ng kanyang asawa. Ang petsa ng kontrata ay Marso 1994. Ang tak-araw ng 1994 ay napakainit. Sunod-sunod ang nga heat advisory sa buong bansa at maraming tao ang nakpupunta sa Wawa Dam sa Rizal upang magpalamig. Isang Sabado ng hapon sa katapusan ng Hulyo, pumunta si Roberto kasama ang 2 kaibigan sa ilog upang maligo. Hindi sumama si Elena. Ang dahilan niya ay masama ang kanyang pakiramdam. Habang nasa tubig, biglang nawalan ng lakas si Roberto at nagsimulang lumubog.
Agad na sumugot ang kanyang dalawang kaibigan, ngunit huli na ang lahat. Nang mayangat siya mula sa tubig, wala na siyang malay at idineklarang patay na nang dumating ang rescuer. Ang opisyal na sanhi ng kamatayan ay asphyxia due to drowning. Ang autopsy ay nagpakita ng kaunting alak sa kanyang katawan at ang pamumulikat ng binti ay itinala bilang isang karagdagang salik. Isa sa mga kasama niyang kaibigan ang nagpatuto na si Roberto ay isang mahusay na manlalangoy. Natuto siyang lumangoy noong bata pa at hindi takot sa tubig. Sa kabila nito, itinuring ng pulisya ang insidente bilang isang aksidente. Maraming kaso ng pagkalunod sa ilog noong tag-araw na iyon at walang dahilan upang pagdudahan ng partikular na kasong ito. Nang makatanggap ng tawag at dumating sa lugar, humagulgol si Elena. Naalala na lahat na nakasaksi ang kanyang kalunos-lunos na hitsura. Ang 3 milyong piso mula sa insurance ay naideposito sa account ni Elena noong Oktubre 1994, 2 buwan matapos makumpirma ang pagkamatay. Sinuri ng kumpanya ng insurance ang kaso dahil sa pagkamatay na naganap 4 na buwan lamang matapos kumuha ng policy. Ngunit dahil ito ay isang malinaw na aksidente at walang irregularidad sa resulta ng autopsy, wala silang batayan upang tanggihan ang pagbabayad. Ang pera ay binayaran ayon sa plano. Sinubukan ngang anak ni Roberto na kontakin si Elena matapos ang pagkamatay ng kanyang ama, ngunit hindi niya ito makontak. Pinutol ni Elena ang lahat ng ugnayan sa pamilya ni Roberto matapos ang libing. Hindi alam ng anak kung saan napunta ang pera mula sa pagbebenta ng hardware. Nang magsimula ang investigasyon, saka lamang niya nakita ang bank records ng kanyang ama at natuklasan na karamihan sa maipon nito ay nailipat sa account ni Elena sa loob ng 1 taon ng kanilang pagsasama. Matapos mamatay ang kanyang ikalawang asawa, bumalik muli si Elena sa kanyang normal na buhay. Isinara na niya ang kanyang karinderya at wala ng partikular na trabaho. Nanatili lamang siya sa kanyang condominium. Naalala siyang makapitbahay bilang isang babaeng sawi na 2 beses nawalan ng asawa. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon kahit matapos mamatay ang kanyang ikalawang asawa. Inakala ng lahat na siya ay isang taong itinatago lamang ang kanyang kalungkutan. Walang nakakaalam na nagsisimula na siyang maganap ng ikatlong asawa. Noong taglamig ng 1995, isang hindi kilalang lalaki ang muling nagsimulang bumisita sa kondominium ni Elena. Si Manuel Gonzales, ipinanganak noong 1953, ay 42 taong gulang noon. Siya ay taga-Caloocan at nagtatrabaho bilang isang salesman sa isang medium-sized na printing company. Nagkaroon siya ng isang anak na lalaki sa kanyang unang asawa, ngunit ang kustodiya ay napunta sa dating asawa matapos silang maghiwalay. Si Manuel ay namumuhay mag-isa at hindi mayaman, ngunit wala siyang utang, isang ordinaryong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ayon kay Elena, nakakilala sila sa isang community gathering. Sa panahong iyon, maraming mga social club at pagtitipon para sa mga bagong residente sa lugar at hindi na bago. Hindi na bago para sa mga nasa katanghaliang gulang na mag-isa na makahanap ng bagong kakilala sa mga ganitong okasyon. Dinaktagal matapos makilala si Elena, sinabi ni Manuel sa isang kaibigan na nakahanap siyang isang mabuting babae. Mukha raw itong mabait at mahusay sa gawaing bahay. Nagpakasal sila noong taksibol ng 1996. Muli, walang kasalang naganap. Nalaman ng anak ni Manuel ang tungkol sa muling pag-asawa ng kanyang ama sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono pag-uwi niya galing eskwela. Sa maikling tawag, sinabi lang ng kanyang ama, "Mag-ingat ka," at ibinaba ang telepono. Hindi kailanman nakilala ng anak ang kanyang bagong ina. Kaagad pagkatapos ng kasal, muling nagmadali si Elena na kumuha ng insurance.
Ngunit sa pagkakataong ito, medyo iba ang kanyang diskarte. Sa unang 2 beses, kumuha siya ng mga produkto mula sa iisang kumpanya ng insurance sa pamamagitan ng isang ahente. Ngayon, kumuha siya ng makahiwalay na kontrata mula sa 2 magkaibang kumpanya ng insurance. Ang isa ay D-Life Insurance at ang isa pa ay E-Casualty Insurance. Ang produkto ng D-Company ay may death benefit na 2 milyong piso. Ang sa E-Company naman ay 3 milyong piso. Kung pagsasamahin, abot ito sa 5 milyong piso. Si Elena Reyes ang benepisyaryo sa parehong polisiya. Ang nga petsa ng kontrata ay Mayo at Hulyo 1996. Hindi alam ng 2 kumpanya ang tungkol sa kontrata ng isa't isa. Nung panahong iyon, walang sistema para sa mga kumpanya ng insurance na magbahagi ng impormasyon ng kontrata sa real time. Bawat kumpanya ay namamahala lamang ng kanilang sariling data at walang paraan upang sistematikong pigilan ang isang tao na kumuha ng maraming insurance mula sa iba't ibang kumpanya. Ang taong 1997 ay isang mahirap na panahon para sa ekonomiya ng Pilipinas na apektado ng ASEAN Financial Crisis. Ang kumpanya ng printing kung saan nagtatrabaho si Manuel ay labis na naapektuhan at bumagsak ang kanilang nga order. Dahil dito, mas madalas siyang umuwi ng maaga at kumakain ng hapunan kasama si Elena. Naalala ng isang kapitbahay na madalas niyang makasabay si Manuel sa elevator, mukhang maganda ang kutis ninyo ngayon. May ginagawa ba kayong paraan para maging malusog? Tanong niya. Ngumiti si Manuel at sumagot, pinapainom ako ng asawa kong nga herbal supplement. Hindi inakala ng sinuman nun na ang mga salitang iyon ay makakaroon ng ibang kahulugan sa hinaharap. Noong Nobyembre 1997, natakpuang patay si Manuel sa kanilang silid-tulugan. Isang tawag mula kay Elena na nagsasabing hindi pa gumigising ang kanyang asawa ang nagdala sa mga paramedik na siyang kumumpirma na patay na siya sa kanyang kama. Siya ay 44 taong gulang. Walang mga panlabas na pinsala at wala siyang malubhang sakit. Ang resulta ng autopsy ay nagsabing ang sanhi ng kamatayan ay acute myocardial infarction o atake sa puso. Ang atake sa puso sa edad na 44 ay hindi bihira. Sa panahong iyon, dahil sa matinding stress mula sa krisis sa ekonomiya, maraming nasa katanghaliang gulang na lalaki ang bigla na lamang bumabagsak at naging isang malaking issue sa lipunan ang pagkamatay dahil sa sobrang pagtatrabaho. Isinara ng pulisya ang kaso bilang walang foul play. Muli, tahimik na idinaos ni Elena ang libing. Huli nang natanggap ng dating asawa at anak ni Manuel ang balita at pagdating nila sa punerarya natapos na ang cremation. Hindi na nakita ng anak ang mukhang kanyang ama sa huling pagkakataon. Ang mag-claim form para sa insurance ay isinumite sa parehong kumpanya sa loob ng 10 araw mula nang makumpirma ang pagkamatay. Habang sinusuri ng isang claims examiner sa D-Life Insurance ang mga dokumento, napahinto siya nang makita ang pangalan ng benepisyaryo, Elena Reyes. Pamilyar ang pangalan. Sinuri niya ang kanilang internal records, ngunit walang record ng benepisyaryo na may ganong pangalan sa kanilang database. Hindi niya maring suriin ang records ng ibang kumpanya. Isinara niya ang folder at inaprubahan ang pagbabayad. Ngunit 1 linggo pagkatapos nun, ang claim form mula sa E-Casualty Insurance ay napunta sa mesa ng hepeng ng Claims Department ng D-Life Insurance. Ang 2 kumpanya ay may opisina sa isang gusali sa magkaibang palapag at pareho silang gumagamit ng serbisyo ng isang external legal consultant. Sa opisina ng abogado, ang ma-claim formula sa 2 kumpanya ay napunta sa isang mesa sa parehong araw, parehong benepisyaryo, parehong insured, parehong petsa ng pagkamatay. Tinitigan ng abogado ang 2 dokumento.
Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono. Ang tinawagan niya ay ang hepe ng Claims Department ng D-Life Insurance. Parehong benepisyaryo, parehong insure, parehong petsa ng pagkamatay. Isang bagay lang ang sinasabi ng dalawang dokumento. Isang babaeng nagngangalang Elena Reyes ang sabay na naklaim sa dalawang kumpanya para sa pagkamatay ng isang asawa. Ang pagkakaroon ng maraming insurance ay hindi illegal. Ngunit matapos matanggap ang mga dokumento, nakpasya ang hepe na gumawa ng isang karagdagang hakbang. Hiniling niya sa Internal Fraud Investigation Team ng kumpanya na suriyan ang kaso. Noong unang bahagi ng Disyembre 1997, sinimulang suriin ng dalawang miyembro ng investigation team ng insurance company ang nga claim ni Elena. Sa simula, ang layunin lang ay kumpirmahin ang dobleng claim, ngunit habang mas malalim ang kanilang pagsisiyasat, isang tanong ang lumitaw. Posible kayang nakapag-claim na ang babaeng ito dati, walang record sa kanilang database. Ngunit alam ng investigation team kung paano di opisyal na suriyan ang records ng ibang kumpanya. Nung panahong iyon, walang formal na network sa industriya ni insurance, ngunit mayroong di formal na ugnayan para sa pagpapalitan nege impormasyon sa pagitan nege mege claims personnel. Paggalipas ng 10 araw, nakumpirma ng team ang records mula sa A-Life Insurance at B General Insurance 1991. Josie de la Cruz namatay sa aksidente sa sasakyan. Benepisyaryo Elena Reyes, bayad na 5,994. Roberto Garcia namatay sa pagkalunod. Benepisyaryo Elena Reyes, bayad na. At Manly Manuel Gonzalez namatay sa atake sa puso. Benepisyaryo Elena Reyes, nakabinbin ang claim. Inilatag ng mga investigador ang tatlong record at tahimik silang tumayo. Sa loob lamang ng 6 na taon, 3 asawa ang namatay at sa lahat ng pagkakataon, isa lang ang benepisyaryo. Ang sanhing pagkamatay ay makakaiba. Aksidente sa sasakyan, pagkalunod at atake sa puso. Lahat ng 3 kaso ay isinara ng pulisya bilang walang foul play. Sa halip na gumawa ng sariling desisyon, inayos ng investigation team ang nga materyales at ipinasa ito sa Anti-Insurance Fraud Division ng Philippine National Police, PNP. Ang mga dokumento ay naipadala sa PNP noong Enero 1998. Ito ay isang panahon ng kaguluhan dahil sa matinding epekto na ASEAN financial crisis. Ang investigador na nakatalaga, si Inspector David, ay hindi agad kumilos matapos suriin ang nga dokumento, bagamat kahina-hinala. Ang 3 pagkamatay ay mga kaso ng isinara ng pulisya. Kailangan niya ng bagong ebidensya upang muling buksan ang investigasyon. Sinimulan ni Inspector David sa muling pagbabasa ng mga records ng 3 kaso. Unang kaso, ang record ng aksidente ni Jose de la Cruz noong 1990, one ay simple lang. Salaysay ng super ng truck, sketch ng lugar, at death certificate. Isang lasing na biktima na tumatawid sa madilim na kalsada. Tila walang dapat pagdudahan, ngunit napahinto si Inspector David sa isang detalye. Nakatala na kumuha siya ng 2 insurance 3 buwan bago ang kanyang pagkamatay, ngunit hindi ito pinansin ng orihinal na investigador. Ikalawang kaso, ang record ng pagkalunod ni Roberto Garcia noong 1994 ay may kasamang salaysay ng 2 kasama niya. Pareho nilang nasaksihan ang aksidente at magkatugma ang kanilang nga pahayag. Ngunit ginuhitan ni Inspector David ang isang pangungusap sa salaysay ng isa sa mga kasama. Sinabi niya na hindi sumama ang asawa niyang si Elena dahil masama raw ang pakiramdam niya. Sa unang aksidente, wala rin si Elena sa lugar sa parehong pagkakataon. Wala siya sa tabi ng kanyang asawa nang ito ay mamatay. Ikatlong kaso,
Ang rekord ng pagkamatay ni Manuel Gonzales noong 1957 dahil sa atake sa puso ang pinakasimple, namatay sa bahay, walang panlabas na pinsala at ang autopsy ay nagsabing atake sa puso. Ayon sa nagreport na si Elena, hindi na gumising ang kanyang asawa. Muling kinuha ni Inspector David ang autopsy report. Ang sanhi ng kamatayan ay atake sa puso. Ngunit sa ibabang bahaging ulat, may isang maikling tala, hindi mayalis ang posibilidad ng pagkalason, kinakailangan ng karagdagang pagsusuri. Hindi ito pinansin ng orihinal na investigador. Isinara ni Inspector David ang folder at nagulat sa kanyang hepe. Sabi niya, kung pagduduktong-duktungin ang mapangyayari, mahirap isipin na ito ay nakataon lamang. Matapos pakinggan ang ulat, tahimik na pinag-isipan ng hepe. Muli niyang tiningnan ang tala sa autopsy report ng ikatlong kaso at sinabi, ipadala mo sa crime lab para sa masusing pagsusuri. Sa Pilipinas, karaniwang agad na sinusunog ang mga labi. Ngunit dahil ito ay isang biglang pagkamatay, nagiwan ang medical legal officer NG ilang sample NG dugo at tissue na naka-freeze para sa anumang kaso. Noong Marso 1998, inilabas ang isang utos para sa investigasyon at ipinadala ang mga sample sa PNP Crime Laboratory. Sa panahong ito, umalis na si Elena sa kanyang kondominium sa Quezon City. Kinailangan siyang hanapin ng investigation team. Inabot ng 2 buwan bago lumabas ang resulta mula sa crime lab. Noong Mayo 1998, natanggap ni Inspector David ang ulat. Matapos basahin ang unang pahina, kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang hepe. Mahina at maikli ang kanyang boses. Nandito na, positibo sa lason. Ang ulat mula sa crime lab ay isang dokumentong may 12 pahina. Dahan-dahang binuklat ni Inspector David ang mga pahinang punong mga terminong teknikal. Nasa ikatlong pahina ang pinakamahalagang impormasyon. Natagpuan sa tissue sample ni Manuel Gonzales ang bakas ng aconitina, isang lason na mula sa halamang aconitum na kilala rin bilang Torica buto. Ito ay isang napakabaksik na natural na lason na kahit sa napakaliit na dosis ay maaaring magdulot ni paghinto ni puso na may mga sintomas na halos kapareho ngang atake sa puso. Hindi ito natagpuan sa orihinal na autopsy noong 1997 dahil ang aconitin ay mabilis na nabubulok sa loob ng katawan. Ang pagkakatuklas ng kaunting bakas nito sa malalim na tissue kahit kalahating taon na ang nakalipas ay isang pambihirang resulta. Idinagdag sa dulong na ulat, mababa ang posibilidad na natural na pagkamatay. Malakas ang indikasyon ng pagbibigay na lason mula sa labas. Agad na sinimulan ng investigation team ang isang masusing surveillance kay Elena, ang bago niyang address matapos umalis sa Quezon City ay isang mamahaling kondominium sa Makati. Ang paunang bayad ay humigit kumulang 5 milyong piso. Sapat na ito kung pagsasamahin ang pera mula sa 3 insurance at ang perang inilipat mula sa account ng kanyang ikalawang asawa. Sa halip na agad siyang ipatawag, inuna ng team na imbestigahan ang mga taong nakapaligid sa kanya upang maiwasan ang posibleng pagtatago ng ebidensya. Una nilang kinontak ang pamilya ni Elena. Matatanda na ang kanyang mga magulang at kaunti lang ang alam tungkol sa buhay ng kanilang anak. Mayroon siyang isang kapatid na lalaki, ngunit nalaman lamang niya sa pamamagitan ng mga investigador na 3 beses nang nabiyuda ang kanyang kapatid. Hindi man lang niya alam ang tungkol sa ikalawa at ikatlong pag-asawa nito. Sinabi ng kapatid na mula pagkabata, hindi kailanman nakpapakita ng tunay na nararamdaman si Elena. Sunod na pinuntahan ng team ang kapatid ng unang asawa, si Jose de la Cruz.
Sinabi ne kapatid na nawalan na sila ne komunikasyon kay Elena matapos mamatay si Jose. Wala siyang alam tungkol sa insurance at hindi nagduda dahil itinuring itong isang simpleng aksidenteng ng pulisya. Ngunit nang tanungin ng maimbestigador ang tungkol sa kalagayan ni Jose ilang buwan bago siya mamatay, may ikinuwento ang kapatid. Madalawang buwan bago ang aksidente, tumawag siya sa akin at sinabing kakaiba raw ang pakiramdam niya. Kahit matulog, pagod pa rin siya pagising at minsan ay malakas ang kabok ng dibdib niya. Akala niya noon ay dahil lang sa sobrang ipagod. Ngunit sinabi niyang nagipatuloy ang mga sintomas na iyong. Ichinala, enige team ang salaysay na ito. Ang side effect na konitin ay kinabibilangan ng talamak na pagkapagod, palpitations at pamumulikat. Ito ang mga sintomas na lumalabas kapag ponti-anting ibinibigay ang lason. Bagamat aksidente sa sasakyan ang sanhi ng pagkamatay ni Jose, lumabas ang posibilidad na ang kanyang pagewang-gewang sa kalsada noong gabing iyon ay hindi lang dahil sa kalasingan. Ngunit dahil na-cremate na ang kanyang labi, imposibleng magsagawa ng karakdagang pagsusuri. Ikatlo, muling sinuri ng team ang kaso ng pagkalunod ng ikalawang asawa, si Roberto Garcia. Muli nilang ipinatawag ang dalawang kasama niya noon upang kunan ng salaysay. Sa pagkakataong ito, iba na ang kanilang mga tanong. Tinanong nila kung ano ang kalagayan ni Roberto bago pumasok sa ilog, ano ang kinain niya at kung mayroon bang kakaiba. Sinabi ng isa sa mga kaibigan na kumain silang baon pagdating sa ilog. Isang baon na inihanda ni Elena. Si Roberto lang ang kumain nito. Ang dalawang kaibigan ay may sariling biniling pagkain. Pumasok si Roberto sa ilog maisang oras matapos kumain. Ang baon inihanda ni Elena at para lamang sa kanyang asawa. Sinimulan ng team na buuin muli ang kwento based sa impormasyong ito. Kung ihahalo sa pagkain ang akonitine, ang epekto tulad ng pagina ng puso at kalamnan ay maaring lumabas sa loob ng 30 minuto hanggang 2 oras. Ang isang taong mahusay lumangoy na biglang nawalan ng lakas sa tubig at ang pagkakatala ng pamumulikat bilang karagdagang sanhi ng kamatayan ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Nakremat na rin ang labi ni Roberto at 4 na taon na ang nakalipas. Impossible na ang pagsusuri. Patuloy na tahimik na sinubaybayan ng team ang pang-araw-araw na buhay ni Elena. Ang kanyang buhay sa Makati ay tila payapa. Wala siyang partikular na trabaho at sa araw ay pumupunta siya sa kalapit na supermarket o naglalakad-lakad. Ngunit habang sinusubaybayan siya, isang bagay ang napansin. Regular siyang bumibisita sa isang tindahan ng mga halamang gamot sa Quiapo. 2 hanggang 3 beses sa isang buwan, nananatili siya roon ng 10 hanggang 30 minuto. Lihim na kinausap ng team ang may-ari ng tindahan. Sinabi ngang may-ari na matagal ng suki si Elena. Nang tanungin kung ano ang karaniwan niyang binibili, nag-atubili ang may-ari at dahan-dahang sumagot. Madalas siyang bumibili ng ugat ng torikabuto. Ang masalitang iyon mula sa may-ari ng tindahan ng halamang gamot ang tuluyang nakpabago sa direksyon ng investigasyon. Kinuha ni Inspector Daffit ang mga record ng pagbili ni Elena. Bagamat maresibo at sulat kamay na tala lamang, nakasulat doon ang petsa at dami. Ang pinakalumang record ay noong Mayo 1991. 2 buwan bago kumuha ng insurance ang unang asawa at 5 buwan bago ito mamatay. Nagpatuloy ang mga record noong 1993, 1994 at 1996, 1997. Ang mapetsa ng pagbili ay eksaktong tumutugma sa panahon ng kanyang 3 pag-aasawa at 3 pagamatay. Ang ugat ng torikabuto ay ginagamit sa tradisyonal na medisina para sa arthritis at pananakit ng nerbiyos. Maaring bilhin ito ngang sinuman sa mga tindahan ng halamang gamot.
at walang espesyal na regulasyon para sa maliliit na dami. Ngunit ang nakamamatay na dosis nga aconitain ay 2 miligramo lamang para sa isang matanda. Sapat na ang hindi pa naprosesong ugat upang makakuha nakamamatay na dosis. Noong Hunyo 1998, unang ipinatawag ng team si Elena para sa isang investigasyon. Nahintay si Inspector David at isa pang investigador sa harap ng condominium sa Makati. Nang sabihin ni Inspector David na mayroon lang silang ilang katanungan, hindi nagbago ang ekspresyon ni Elena. Sige po, sabi niya, inilapak ang kanyang mapinamili at sumakay sa sasakyan. Sa interogasyon, kalmado si Elena, hindi nanginginig ang kanyang boses at maikli ang kanyang masagot. Nang tanungin tungkol sa pagkamatay ng kanyang 3 asawa, sinabi niyang lahat ay aksidente o sakit at wala siyang magagawa tungkol dito. Tungkol sa insurance, sinabi niyang kinuha niya ito dahil mapanganib ang trabaho ng kanyang asawa. Yung una pong asawa ko, arawan sa construction, pero yung pangalawa at pangatlo, hindi naman, di ba? Tanong ng investigador. Tumahimik siya sandali at sumagot, sa panahon ngayon, sino ba ang nabubuhay ng walang kahit isang insurance? Nang ipakita sa kanya ang marekord ng pagbili ng halamang gamot, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Elena. Ngunit ang sagot niya ay tila nakahanda na. Masakit po ang tuhod ko kaya matagal na akong bumibili at naglalaga niyan. Narinig ko po kasing mabisa ang torikabuto para sa rayuma. Nang tanungin kung pinainom niya ang kanyang asawa, sumagot siya. Makasama kami sa isang bahay. Natural na may mga pagkakataong sabay kaming umiinom. Nang tanungin kung alam niya na ito ay nakalalason, sumagot siya, lahat naman ng gamot ay may ganoong epekto, di ba? Alam naman ng lahat na matapang ang mga halamang gamot. Pinawi ni Inspector David si Elena. Hindi pa ito ang tamang panahon para humiling ng warrant of arrest. Bagamat may ebidensya na may aconitine sa katawan ng 3 asawa, walang direktang patunay na si Elena ang nagbigay nito. Ang pagbili ay circumstantial evidence lamang at maaaring bigyan ng kahulugan na para sa sarili niyang gamit tulad ng sinabi niya. Nagpasya ang piskal na mahirap pang isampa ang kaso. Kinailangan ng team na mangalap pa ng karagdagang ebidensya. Dahil na-cremate na ang una at ikalawang asawa, imposible nang makakuha ng pisikal na ebidensya. Ang tanging kaso kung saan direktang mapapatunayan ang paglason ay ang kaso ng 3 asawa, si Manuel Gonzales. Nagbago ngang direksyon ang team at mas malalim na sinuri ang nakaraan ni Elena. Sinubaybayan nila ang kanyang buhay nung siya ay nasa edad 20 bago pa ang 3 kasal. Sa prosesong ito, isang katotohanan ang lumabas. Bago ang kanyang 3 opisyal na kasal, mayroon siyang kinakasamang isang lalaki. Ito ay sa pagitan ng 1988 at 1990, noong nakatira pa siya sa Tondo. Ang pangalan ng kanyang kinakasama ay Ramon. Siya ay 35 taong gulang nun at may-ari ng isang maliit na talyer. Tumagal ng 1 taon at kalahati ang kanilang relasyon. Natapos ito noong taksibol ng 1950 nang si Ramon ay biglang nakaroon ng problema sa puso at naospital. Matapos ang 2 buwang pagpapagamot, nakalabas si Ramon at natural na nagwakas ang kanilang pagsasama. Hinanap ni Inspector David si Ramon, hindi na siya nakatira sa Tondo. Matapos ang paghahanap, natagpuan siyang nagpapatakbo ng isang maliit na laundry shop sa Quezon City. Nang personal siyang puntahan ni Inspector David, si Ramon ay isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad 40. Nang marinig niya ang pangalan ni Elena Reyes, isang komplikadong ekspresyon ang dumaan sa kanyang mukha. Matagal na pong pangalan iyan. Isang pangalan na sinusubukan kong kalimutan, sabi niya. Nang tanungin ni Inspector David ang tungkol sa kanyang pagka-ospital noong 1950, tumingin si Ramon sa labas ng bintana at dahan-dahang nagsalita. Noon, sinabi ng doktor sa ospital na kakaiba raw.
Hindi pa ako nasa edad para makaproblema sa puso at walang malinaw na dahilan, pero ang mga sintomas ko raw ay parang sa pakalason. Ngunit hindi natukoy ang sanhi nun. Mula nang mahiwalay kami, hindi na kailanman bumalik ang problema sa puso ko. Sabi niya, kahit isang beses, dagdag pa niya, ang salaysay ni Ramon ang naging kritikal na pagbabago para sa investigation team. Hindi siya isang opisyal na biktima, hindi siya namatay, at hindi medical na nakumpirma ang pakalason nun. Ngunit ang katotohanan na nakaroon siya na hindi may paliwanag na problema sa puso habang kasama si Elena at hindi na ito naulit kahit isang beses matapos silang maghiwalay ay eksaktong tumutugma sa teorya ng team. Ginawa ni Inspector David na opisyal na salaysay ang pahayag ni Ramon at sinimulan ang proseso ng pagkuha ng kanyang medical records mula sa ospital. Bagamat 10 taon na ang nakalipas, naibigay nga ospital ang mga dokumento. Dinala ni Inspector David ang mga records sa crime lab para suriyan. Matapos suriyan, naglabas ng opinion ng crime lab. Ang nga sintomas ng pasyente nun palpitations, panghihina ng kalamnan, paulit-ulit na pagsusuka ay klinikal na tugma sa nga sintomas ng talamat na pagkakalantad sa aconitine. Hindi ito isang kumpirmadong diagnosis, ngunit sinabi nilang napakataas ng posibilidad. Dala ang opinyong ito, muling bumalik ang team sa piskal. Sa pagkakataong ito, iba na ang reaksyon ng piskal. Ang aconitine mula sa 12 asawa, ang record ng pagbili ng halamang gamot, ang pattern ng 3 kasal at sunod-sunod na pagkamatay, at ang medical records ng kinakasama na may katulad na sintomas. Bagamat bawat ebidensya ay circumstantial, kung pagsasamahin, isa lang ang itinuturo nitong direksyon. Inaprubahan ng piskal ang hiling para sa warrant of arrest, ang kaso murder. Noong Nobyembre 1598, inaresto si Elena. Nang dumating si Inspector David at 2 kasama sa kondominium sa Makati, nanonood siya ng telebisyon. Nang ipakita ang warrant, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang ekspresyon ay hindi pa rin nakbabago. Nang tanungin kung may kailangan siyang ihanda, sinabi niyang, "Sandali lang po," pumasok sa silid, kinuha ang kanyang coat at lumabas. Iyon lang. Habang nasa kulungan, kumuha si Elena ng abogado, isang pribadong abogado, hindi public attorney. Mula sa simula, naging mainit ang labanan sa korte. 2 pangunahing punto ang iginit ng depensa. Una, sa 3 pagkamatay. Tanging sa 2 asawa lamang may natagpuang lason at walang pisikal na ebidensya para sa unang 2. Ikalawa, kahit sa kaso ng 3 asawa, walang direktang ebidensya na si Elena mismo ang nagbigay nito. Ang agwat sa pagitan ng pagkakatuklas ng aconitine at ng direktang pagbibigay ni Elena ay hindi napunan ng prosekusyon. Sumagot ang prosekusyon gamit ang mga circumstantial evidence. Ang pagiging malapit ng petsa ng insurance at pagkamatay, ang paulit-ulit na pattern, ang record ng pagbilingang halamang gamot, ang katulad na sintomas ng dating kinakasama, lahat ng ito kapag pinagsama-sama ay lumilikha ng isang larawan na hindi matatawaran. Tumagal ng ilang buwan ang paglilitis. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, patuloy na kumikilos ang investigation team sa labas ng korte. Sinubaybayan nila ang pinagmulan ni Elena at natuklasan na ang kanyang ina ay matagal nang nangungguha ng mga halamang gamot sa kabundukan para ipagbili. Ang kanyang ina, na mula sa isang bulubunduking bayan sa Rizal, ay nagtatrabaho sa pangangalap at pag-aalaga ng halamang gamot, at si Elena ay lumaki na nakikita ito. Naalala ng isang matanda sa kanilang nayon, noong elementarya, palang ang batang iyan. Alam na niya kung aling halaman ang may lason at alin ang pwedeng kainin. Alam niya ang mabagay na hindi. Alam ngang magabatang taga-siyudad. Sa huling bahagi ng paglilitis, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Tumayo si Elena sa witness stand. Hiniling ito ng depensa at hindi tumutol ang prosekusyon. Sa unang pagkakataon, nagsalita ng mahaba si Elena.
Wala po akong kinalaman sa pagkamatay ng aking tatlong asawa. Bumili po ako ng torikabuto para sa aking tuhod at hindi ko sinasadyang ipainom sa kanila. Ang insurance po ay para sa amin kinabukasan at kasawian ko na nauna silang pumanaw. Hindi nanginginig ang kanyang boses hanggang sa huli, ngunit nang magtanong ang piskal sa cross-examination, tumahimik ang buong korte. 3 araw bago mamatay ang iyong ikatlong asawa, si Manuel Gonzales. Ano ang niluto mo noong gabing iyon? Hindi sumagot si Elena. Hindi ko na po matandaan, sabi niya. Inulit ng piskal ang tanong. Inulit ni Elena ang sagot. Hindi ko na po matandaan. Hindi na nagtanong sa ikatlong pagkakataon ng piskal. Sa halip, isinumite niya ang isang dokumento sa hukom. Isang rekord na nagpapatunay na 4 na araw bago mamatay si Manuel Gonzales. Bumili si Elena ng ugat ng torikabuto mula sa tindahan ng halamang gamot. Noong taksibol ng 1999 sa Regional Trial Court, idinaos ang pagbasa ng hatol kay Elena Reyes. Maagang napuno ang upuan. Nandun ang mapamilyang ng 3 asawa, pati na rin ang maraming miyembro ng media. Tahimik na nakaupo si Elena sa upuan ng akusado. Nakatingin siya sa harap hanggang sa basahin ang hatol at ang kanyang ekspresyon ay hindi pa rin mabasa. Nagpaus sandali ang hukom bago basahin ang hatol at dahan-dahang nagsalita. Sa kasong ito, kulang ang direktang ebidensya. Ngunit ang paulit-ulit na pattern sa loop ng 6 na taon, ang pagkakatuklas ng lason, ang sintomas at pagkamatay ng biktima, at ang kilos ng akusado kapag pinagsama-sama ay lumilikha ng isang sitwasyon kung saan hindi mayaalis ang makatwirang pagdududa. Mahina at tuloy-tuloy ang boses ng hukom. Ang hatol, guilty lamang sa kaso ng ikatlong asawa, si Manuel Gonzales. Para sa una at ikalawang asawa, siya ay napawalang sala dahil sa kakulangan ng ebidensya na direktang magpapatunay ng paglason. Si Elena ay sinentensyahan ng 15 taong pagkakakulong para sa pagpatay kay Manuel Gonzales. Isang mahinang buntong hininga ang narinig mula sa mga manonod. Ang anak ng ikalawang asawa ay nanatiling nakatayo sa pasilyo ng korte matapos ang hatol. Hindi siya nagsalita, umapela si Elena. Iginiit ng depensa na kahit sa kaso ng ikatlong asawa, walang ebidensya ng direktang pagbibigay ng lason. Umapela rin ang prosekusyon sa pagpapawalang sala sa una at ikalawang kaso. Ang pagdinig sa Court of Appeals ay mas matagal kaysa sa unang paglilitis. 2 karagdagang pagsusuri ang isinagawa at muling tumestigo si Ramon. Ngunit pinanatili ng Court of Appeals ang desisyon ng unang korte. Guilty sa kaso ng ikatlong asawa, not guilty sa 2 pa. Ang sentensya ay nanatiling 15 taong pagkakakulong. Umakyat pa si Elena sa Korte Suprema, ngunit ibinasura nito ang kanyang apela. Sa pagtatapos ng taong 2000, naging pinal ang hatol. Ipinasok si Elena sa bilangguan upang simulan ang kanyang sentensya kung saan isa lamang sa 3 pagkamatay ang legal na kinilala bilang pagpatay. Sinabi ni Inspektor David na matagal niyang hindi maalis sa isip ang kasong ito kahit matapos ang hatol. Palagi siyang binabagabag ng katotohanang napawalang sala ang pagkamatay ng una at ikalawang asawa. Walang pisikal na ebidensya at ang malabi ay hindi na masusuri. Hindi lang naabot ang pamantayan ng pruweba na hinihingi ng batas, ngunit ang tanong kung ano talaga ang nangyari sa 2 pagkamatay na iyon ay nanatiling walang sagot kahit matapos magretiro si Inspektor David. Noong unang bahagi ng 2010, natapos ni Elena ang kanyang sentensya at nakalaya. Walang pampublikong tala kung saan siya nagpunta. Hindi rin kumpirmado kung nakpalit siya ng pangalan at walang nakakaalam kung nasaan siya ngayon o kung paano siya nabubuhay. Sinabi ng anak ng
Ikatlong asawa na matagal bago niya matanggap ang katotohanang pinatay ang kanyang ama. Namatay ang kanyang ama wala pang 1 taon matapos mag-asawang muli at hindi niya kailanman nakilala ang kanyang bagong ina. Nang tanungin kung ano ang pakiramdam niya habang pauwi matapos matanggap ang hatol, maikli siyang sumagot, "Naglakad lang po ako. Napakatagal." Ang matanong na iniwan ng kaso ay hindi nawala kahit matapos ang hatol. Pinarurusahan lamang ng batas ang mga bagay na napatunayan. Ang mga hindi napatunayan ay inilalagay sa labas ng sakop ng batas. Ang dahilan kung bakit nagawang-gawang ang unang asawa sa madilim na kalsada. Ang sandaling nawalan ng lakas ang ikalawang asawa sa tubig. Kung ang dalawang pagkamatay na iyon ay tunay ngang aksidente ay nananatiling walang opisyal na konklusyon. Ang pagpapawalang sala ng korte ay hindi nangangahulugang ito ay aksidente. Nangangahulugan lamang ito na hindi ito napatunayan. Sa puwang na iyon, nananatili pa rin ang pangalan ng dalawang lalaki. Ang kwentong ito na naganap sa pagitan ng 1991 at 1997 sa Bulacan at Metro Manila ay naitala sa kasaysayan ng hustisya sa Pilipinas bilang isa sa mga unang kaso ng sunod-sunod na pagbatay para sa insurance gamit ang liaison. Pagkatapos nito, minadaling ang industriya ng insurance ang pagbuo ng isang sistema para sa pagbabahagi ng impormasyon ng kontrata at isinama na rin ng mga ahensya ng investigasyon ang pagsusuri kung isa lang ang benepisyaryo sa mga kaso ng sunod-sunod na pagkamatay. Ang sistema ay nagbago lamang matapos ang insidente. Gayang dati, ang isang piraso nga iyong alaala ang huling susi upang hindi makalimutan ang kanilang nga pangalan. Ito ang silit ng matala ng kaso. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, man-gairing mag-subscribe at I like ang aming channel.